ate, kung papipiliin ka, mas pipiliin mo ba ang ipanganak na mayaman at lalo pang yayaman? O ang ipinanganak na mahirap pero unti-unting yumayaman? Tanong ng stepsister na si Celeste na si Mikay habang pinapanood siyang magkuskus sa maitim na kaldero. Ang hirap pumili, pero para sa akin, pipiliin ko yung unti-unting yumaman dahil gusto ko ang proseso ng pag-aaral, pagsusumikap at paglago. Hindi lang sa material na bagay kundi pati na rin sa ugali at pananaw sa buhay. Hindi madaling makaabot sa tuktok kapag nagumpisa ka sa baba. Pero masarap sa pakiramdam kapag iniisip mong ang lahat ng pinaghirapan mo ay unti-unting nagbunga. Paano po kapag pipiliin kong maging mayaman para mas lalong yumaman? Wala namang masama roon. Di mas madali ang simula ng buhay. Pero may hamon din sa pagpapanatili ng yaman at responsibilidad na tumulong sa iba. Marami ang pagkakataong gumawa ng mabuti dahil hindi mo kailangang magsimula sa wala. Bakit po? Mahirap yung gusto mong piliin. Pwede namang mayaman na. Ayos lang magsimula sa mahirap. Kapag yumaman ka naman, mas ma-appreciate mo ang pinagdaanan mong hirap. Natigil sa pag-uusap ang dalawa nang biglang pumasok ang madrasta ni Celeste sa kusina. Celeste, kanina ka pa riyan nagkukuskus ng kaldero. Leche, ilang oras ka mo tatapos dyan? Ang dami pang mga hugasin ang naghihintay sa'yo. Opo, malapit na po ako matapos dito. Pasensya na po, naaliw ako sa pagkikipag-usap sa kapatid ko. Hindi mo siya kapatid. At huwag mo akong ituring na ina. Dahil kahit kailan, hindi kita ituturing bilang anak ko. Ma, huwag mo pong pagsalitaan si ate ng ganyan. Kailan ka pa natutong sumagot sa akin, Mikay? Tinuruan ka ba ng hampas lupang yan? Lumabas ka rito at maraming bisita roon sa labas. Ipapakilala pa kita sa kanila. Hindi ka nararapat dito sa kusina. Wika ng madrasta ni Celeste. Magkaiba ang trato niya sa dalawa. Hindi tulad ni Celeste, ang kanyang madrasta ay sobrang maalaga sa tunay na anak. Nataliwas naman sa pinaparamdam niya sa dalaga. Napayuko na lamang si Celeste nang umalis na ang kanyang stepsister. Nang maiwan na lamang siya at nangginang, nanginginig ang kamay na pinagpatuloy ng dalaga ang kanyang ginagawa. Bilisan mo riyan! Maghahatid ka pa ng mga pagkain sa mga bisita ko sa labas. Opo. Napairap ang madrasta ni Celeste at lumabas na. Habang abala sa paghuhugas ang dalaga ng tambak-tambak na plato, rinig na rinig niya ang kasiyahan mula sa labas kung saan may ginaganap na pool party. Kaarawan kasi ngayon ni Mikay. Bahagya pang nakaramdam ng lungkot si Celeste dahil wala man lang siyang regalo para sa kanyang kapatid. Celeste! Yung mga pagkain! Bilisan mo! Ito na po. Pinunasan ng dalaga ang kanyang basang kamay at pinahid iyon sa kanyang damit na luma. Mabilis niyang kinuha ang tray at inilapag ang mga pagkain. Pagkatapos, paglabas niya, nadatnan niya ang maraming bisitang nasa loob ng bahay. Mayroong marangyang damit. Napababa ang tingin na Celeste sa kanyang gusot-gusot na kasuotan. Wala namang masama sa suot ko, hindi ba? Okay naman to. Ang importante, may damit. Pangungumbinsin niya sa sarili. Malapad siyang napangiti at nilalapag ang mga pagkain sa mesa ng mga bisita. Ramdam na ramdam ni Celeste ang mga disgusto at mapanghusgang tingin sa kanya. Ibinaliwala niya na lamang iyon dahil sanay na siya. Hindi rin kasi siya pinakilala ng kanyang madrasta bilang anak ng kanyang ama. Kaya naman, hindi siya kilala ng bisita. Lalo pa at ni minsan ay hindi siya hinayaang lumabas. Ang tanging inaakala lang ng mga tao na anak ng kanyang ama ay si Mikay. Namatay ang ama ni Celeste dahil daw sa stroke. Ayon na rin sa sabi ng doktor. Ikuha mo nga ako ng wine? Yung karinya na wine ang gusto ko, ha? Wika ng isang babaeng bisita nang makita siya. Ano pong itsura ng wine? Ano po ang kulay niya?
Marami po kasing wine sa loob. May pangalan naman na. Basahin mo na lang. Makikita mo rin naman doon. Naikagat ni Celeste ang ibabang labi. Sa totoo niyan, hindi siya marunong magbasa. Ni kahit sumulat nga lang, ay hindi rin siya marunong. Hindi kasi siya pinapayagan ng kanyang madrasta na humawak ng papel o ballpen man lang. Bukod pa roon ay meron siyang kondisyon na learning disabilities. Ma'am, pwede po bang ilista mo na lang sa papel yung pangalan para mahanap ko? Pinagloloko mo ba ako? Papahirapan mo pa ako? Bakit? Hindi ka ba marunong magbasa? Karinyan wine lang naman eh. Pwede po bang kahit ano na lang? May mas alam ka ba sa akin ah? At saka, bakit mo pinapakialaman yung gusto kong inumin ha? Ikaw ba ang iinom? Hindi inaasahan ni Celeste ang sunod na nangyari. Bigla na lamang siyang itinulak sa pool. Napasigaw ang dalaga at pilit na iniahon ang katawan sa tubig. Hindi kasi siya marunong lumangoy, ni kahit isang beses kasi ay hindi niya naranasan na kahit magtampisaw man lang sa swimming pool dahil ipinagbabawal iyon sa kanya ng kanyang madrasta. Unti-unti nang lumulubog ang katawan ni Celeste, ngunit wala man lang tumulong sa kanya para iahon siya sa pool. Napapikit na lamang ang dalaga. Ngunit sa kanyang pagpikit ay naramdaman niya ang biglang pagpulupot ng malapad na kamay sa kanyang bewang. Nahanap na lamang ni Celeste ang sarili na nasa sahig na at habol ang hiningang napaubo. Are you okay? Tanong ng baritonong boses ng lalaki sa dalaga. Nang makita ang kalagayan ni Celeste, kaagad siyang nakaramdam ng awa rito. Okay lang po ako. Salamat po sa pagtulong. Ano ba, Celeste? Tumayo ka nga riyan? Nakakahiya ka! Mahilig ka nga talagang mang-agaw ng eksena. Bumalik ka na sa loob ng kusina. Marami kang hugasin doon. Di ba sinabi ko na sa'yo na kapag tapos ka na rito, diretso ka na sa kusina? Ay, ang tigas talaga ng ulo mo. Hindi ka marunong makinig sa akin. Napayuko si Celeste nang biglang hablutin siya ng kanyang madrasta sa pulsuhan. Napangiwi ang dalaga nang maramdaman na halos bumaon ang kuko ng ginang sa kanyang pulsuhan. Tita, masakit po. Hindi siya pinakinggan ng kanyang madrasta at hinila pa siya nito ng malakas. Ngunit biglang napatigil ang ginang nang hawakan ng lalaki si Celeste sa kamay. Natigilan din bigla ang ginang. Napatingin sa kamay na nakahawak sa kamay ng dalaga. Dumaan ang takot sa mga mata ng madrasta ni Celeste nang makilala ang lalaking iyon. Walang iba kundi si Elliot, ang binatang abogado na nakaharap noon ng ama ng dalaga. Parehong nakahawak ang dalawa sa kamay ni Celeste, ni walang gustong magtangkang bumitaw sa dalaga. Ngunit nagulat bigla ang dalaga nang naunang bumitiw sa kanyang kamay ang madrasta. Attorney Elliot! Ano bang ginagawa niyo rito? May importante akong gustong sabihin. Kaya ako pumunta rito. Hindi ko inaasahan ang masasaksihan ko ngayon. Mukhang enjoy mo ang mga bagay na hindi sa'yo ah. Nagkataon lang na nagpa-party ako rito. Bakit po pala kayo nandito? Akala ko ba nasa ibang bansa kayo? I still have an important things to do here in the Philippines. At isa na roon, ang importanteng bagay na iyon, ang rason kung bakit ako pumunta rito. Ate! Okay lang po ba kayo? Nilalamig ka ba? Magpalit ka muna ng damit. Uwi ka ng batang si Mikay kay Celeste nang makita ang kalagayan nito. Napatingin si Elliot sa dalaga. Hinubad nito ang kanyang suot na coat at ibinalot iyon sa katawan ni Celeste. Hindi maunawaan ng dalaga kung bakit bigla na lamang bumilis ang tibok ng puso niya. Sa ilang taong pakiramdam niya ay puro bigat ang kanyang nararamdaman. Ngayon lamang siya biglang nakaramdam ng kapayapaan sa presensya ni Elliot. Magbihis ka muna. Bumaba ka rito pagkatapos. Meron ako magandang balita sa'yo.
May magdamit doon sa closet ko. Celeste, anak. Isuot mo iyon para naman presentable ka kapag kaharap mo si attorney eh. Buwaba ka rito pagkatapos. Kakain tayo. Alam kong gutom ka na. Kaya dumiretso ka na sa dining area natin, ha? Nagulat bigla si Celeste sa inaasal ng kanyang madrasta. Biglang umiba ang pagkikitungo nito sa kanya. Ang totoo niyan, tira-tira lamang na pagkain ang pinapakain sa kanya ng ginang. Kung minsan ay umaabot pa sa puntong wala na talaga. Mga isang beses lamang siyang kumain. Hindi pa po ako nakapaghugas ng pinggan? Ikaw talaga, ang sipag mong bata ka. Magbihis ka na muna roon sa itaas. Mag-uusap lang kami ni attorney. Nagtataka man si Celeste sa trato sa kanya ng kanyang stepmother, sinunod niya na lamang ito. Sa kabilang banda, nang umalis na ang dalaga at nang mawala na sa paningin ni Elliot ang dalaga, biglang dumilim ang mga matang humarap siya sa madrasta ng dalaga. Ate, sabi ni Mommy, suotin mo raw itong damit sa closet niya. Ang ganda nito, sigurado ako bagay sa'yo to. Uwi ka ng batang si Mikay nang makapasok sila sa kwarto. Hindi ba magagalit si tita? Bakit naman po siya magagalit? Siya naman po nagsabing kunin mo raw ito at isuot. Sige na po, try mo to. Alam kong bagay na bagay sa'yo to. Baka biglang magalit, Mikay. Ay nako, ako na po bahala kay Mommy. Pangungumbinsi pa ng bata. Walang nagawa si Celeste kundi suotin na lang ang damit. Kahit alam niya na kapag pagalitan siya ng kanyang madrasta, wala ring magagawa ang isang batang si Mikay. Nang mapatingin ng dalaga sa kanyang refleksyon sa salamin, suot-suot ang bagong damit, hindi niya maiwasang mangilid ang luha niya. Ate, okay ka lang ba? Bakit parang naiiyak ka? Ngayon lang kasi ako nakasuot ng bagong damit. Ang ganda pala, Mikay. Siyempre naman, maganda kasi ang nagsuot. Si Mami kasi, di ka man lang mabilhan-bilhan ng bago. Nakakainis siya. Minsan, parang gusto ko magalit sa kanya kapag nakikita kitang sinasaktan niya. Parang gusto ko nalang isipin na wala siyang kwentang ina. Mikay, huwag kang magsalita ng ganyan. Kahit gaano pa kasama ang tingin mo sa mami mo, ayoko magtanim ka ng galit sa kanya. Huwag na huwag ha. Intindihin mo na lang ang mami mo kung bakit niya ginagawa yon. Kahit ka po wala namang ginagawang masama. Sa totoo lang, gusto kong magpakatotoo sa'yo. Hindi ko alam kung bakit ganoon sa akin si tita. Pero kung ano man ang dahilan niya ay pinapatawad ko na siya. Kaya di naman niya hingin sa akin yun. Naniniwala ako na kapag susuklian ng kabutihan ng kasamaan, may magandang bagay na darating sa buhay mo. Saka nga pala, kailangan na pala nating bumaba. Baka magalit pa ang mami mo kapag paghintay natin siya kasama ang bisita niyo. Bumaba na nga ang dalawa. Pagbaba ay dumiretso sila sa dining area. Nagtaka pa si Celeste dahil tahimik ang bahay at parang wala na ang mga bisita na nagpa-party mula sa pool kanina. Nasaan na po ang mga bisita? Pinaalis ko na sila, Celeste, anak. Late na kasi kaya kailangan na nilang umuwi. Kapag matutulog ka kasi, ayokong may makaistorbo sa tulog mo. Nangunot ang noon ng dalaga. Kung dati naman kasi ay halos umabot ng umaga ang pagpapaparty ng ginang na hindi niya rin magawang ipikit ang kanyang mga mata para magpahinga dahil kailangan niya pang pagsilbihan ang mga bisita ng kanyang stepmother. Imbes na ikontra ang narinig niya sa ginang, mas binili na lamang niyang huwag magsalita. Kaya ako pumunta rito para kunin si Celeste. Nasa tamang edad na siya, kaya panahon na siguro para ipakita ko sa kanya ang bahay na iniwan sa kanya ng kanyang ama. Talaga? Bubukod na siya sa amin? Baka mamimiss niya kami. Baka maging malungkot doon si Celeste kapag hindi kami magsama-samang pamilya. Ako ang kasama niya sa bahay. Ganun ba? Ibig sabihin, kami lang dalawa rito ng anak ko sa bahay na to?
Malawak ang ngiting tanong ng ginang. Bakas ang katuwaan sa boses nito. Ngunit napabagsak ang kanyang balikat nang makita ang iling ng abogado. Hindi ako ang makakapagdesisyon yan. Bakit? Ipinangalan sa akin ng asawa ko ang bahay at lupa na ito bago siya mamatay. Bago siya tuluyang malagutan ng hininga. Sinabi niya na sa akin na ang bahay na ito. Ngunit dahil mahal ko ang kanyang anak na si Celeste, katulad ng pagmamahal niya rito, ay pinatira ko siya rito. Lahat ng mga ari-ariang ipinamana sa akin ng namayapa kong asawa ay may benepisyo rin siya. Nakapagtataka lang kasi na ang sarili niyang anak ay di man lang niya pinamanahan ng yaman niya. Siguro, iniisip ng asawa ko na baka lustahin lang na Celeste ang pera, kaya sa akin niya pinamana lahat. At pinakita ko naman sa'yo ang mga papeles, di ba? Kung may fingerprint siyang nagpapatunay sa lahat. Kasama pa nga namin ng isa pang attorney na nakausap mo rin noon. Kung ganoon, wala na akong magagawa roon. Pero gusto kong kunin si Celeste. Bakit gusto mong kunin si Celeste? Paano kapag hindi ko hahayaan na gawin mo yan? Sa totoo niyan, ay natatakot siya na baka magsumbong si Celeste sa abogado tungkol sa pinagkagagawa niya sa dalaga. Natatakot siyang baka makulong pa siya at mawala ang lahat ng mga pinaghirapan niya. Inilabas ng abogado ang papeles na hawak-hawak niya at iniabot iyon sa madrasta ng dalaga. Kaagad naman iyong binasa ng ginang na ay kinagulat niya. Nakalaad sa dokumento na iyan na nagkaroon kami ng trust agreement ng ama na Celeste na ako nang mag-aalaga sa kanya at gagabay kapag siya ay nasa tamang edad na. At gayon din sa paghawak ng mga ari-arian na pinamana sa kanya ng kanyang namayapang ama. Kaya ako siya kukunin dahil tuturuan ko siya sa tamang paggamit at paghawak ng kumpanya na siya na ang susunod na magmamahala. Mana? Anong mana at kumpanya ang pinagsasabi mo riyan? Ang lahat ng mana at ari-arian ay nasa akin na. Pinirmahan na iyon ng asawa ko. Inaakala mo bang iyan lang ang mahututan mo sa ama ni Celeste? Pues, nagkakamali ka. Hindi pinalam sa'yo ng daddy ni Celeste ang lahat. Ang totoo niyan, meron talaga siyang iniwan para sa kanyang anak. At kami lang ang nakakaalam ng bagay na iyon. Kahit kailan, hindi naglilihim sa akin ng asawa ko. Hindi ka po sigurado roon. Saka nga pala, hindi na kami rito magtatagal. Aalis na kami ni Celeste. Aalis? Babalik ka pa rin po ba, ate? Hindi ko alam, Mikay. Sagot ni Celeste at gulong-gulo pa sa pangyayari, lalo na sa kanyang mga narinig mula sa usapan ng kanyang stepmother at ni Elliot. Hinawakan ng abogado ang kamay ng dalaga. Walang imik lamang na nanonood ang ginang sa kanila na may madilim na ekspresyon sa mga mata. Samantalang si Mikay naman ay nangingilid ang luha habang pinapanood ang kanyang ate Celeste na naglalakad palabas ng kanilang bahay. Saan tayo pupunta? Nagtatakang tanong ng dalaga nang tuluyan na silang nakalabas at nakapasok sa sasakyan. Napasulyap si Elliot kay Celeste habang kasalukuyang nagmamaneho. Sa bahay ko. Bahay mo? Akala ko ba sa bahay ko? Wala kang bahay. Pero totoo na may mga ari-arian kang pinamana sa'yo ng iyong ama. Humahanap pa ako ng paraan kung paano mababawi ang dapat sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Naging busy ako sa ibang bansa dahil sa inutos sa akin ng daddy mo na i-handle ko ang kaso na mabigat doon. Hindi ko inaakala na sa pagbalik ko ay ganito ang madadatnan ko. Hindi kita maintindihan. Sa ngayon hindi pa, pero hayaan mo. Ipapaunawa ko sa'yo ng mabuti ang lahat. Sa ngayon, gusto ko magpahinga ka muna. Hindi ako makahanap ng magandang tiyempo noon kung paano sumulpot sa bahay niyo. Masyadong matinik ang madrasta mo. Natatakot siguro na baka may madiscover pa akong iba. Abogado ka ba talaga o kidnapper? May kidnapper bang nagpapaalam sa madrasta mo na kukunin kita? At inayaan ka pa ng stepmother mo na isama kita eh.
Wala namang pakialam sa akin yon. Marami akong gustong itanong sa iyo tungkol sa kanya. I need your cooperation. Bakit? Anong gusto mong malaman? Alam ni Elliot na minamaltrato si Celeste ng kanyang madrasta. Kaya gusto niyang bigyan muna ang dalaga ng oras para maisiwalat ang mga ginagawa sa kanya ng kanyang stepmother. Sa susunod na muna natin pag-usapan yan. Magpahinga ka muna. Mukha kang pagod. Ipinarada ni Elliot ang kotse sa garahean. Pagkatapos ay lumabas siya at nagbuksan si Celeste ng pinto. Nangunot ang noo niya nang mapansin na hindi lumabas ang dalaga sa loob ng sasakyan. Nagkatinginan ang dalawa. Hindi ako marunong magtanggal ng seatbelt kahit magsuot man lang. Mabuti na lang, isinuot mo to sa akin kanina. Kung ganoon, anong sinasakyan mo kapag umaalis kayo? Maraming sasakyan ang nakaparada roon sa garahean nyo na nakita ko sa bahay nyo. Kahit tita yung lahat, hindi ako lumalabas ng bahay. Bakit? Napaiwas bigla si Celeste ng tingin. Hindi niya ako hinahayaang lumabas ng bahay. Ako na magtatanggal. Ituturo ko sa iyo ang magiging kwarto mo mamaya pagkatapos kumain. Hindi ka pa ba kumain? Paano ako makakakain kanina sabi mo aalis na tayo. Hindi mo pa ako gaanong kilala. Bakit bigla ka nalang sumama sa akin nang walang pag-aalinlangan? Mukha ka namang mabait at saka, di ba abogado ka? Abogado ka? Ibig sabihin close kayo ng daddy ko. Pwede ko bang puntahan ang puntod niya? Puntod? Bakit? Hindi ka ba nakapunta doon? Hindi mo ba binibisita ang daddy mo? Katulad ng sabi ko, hindi ako pinapayagan ni tita na lumabas ng bahay. Una tuloy kong punta sa puntod noong inilibing doon si daddy. Ano naman ang rason kung bakit hindi ka pinapalabas? Maang-maangang tanong ni Elliot. Bagamat may ideya na siya kung bakit iyon ginagawa ng kanyang madrasta sa dalaga. Hindi ko rin po alam kung bakit. Wala naman akong ginagawang masama. Sinusunod ko naman lahat ng gusto niya para magustuhan niya ako. That's the reality. Huwag ka mag-expect na maging mabait ng tao kapag lahat ng kabutihan ay ginagawa mo sa kanila. Don't expect people will return kindness with you when you're kind to them. Hindi lahat katulad mo. Alam ko naman yon, pero mabait naman si tita, minsan. Bakit ba laging kabutihan ng nakikita mo sa mga tao? Minsan kasi pakiramdam ko, hindi naman tao ang masama. Ang sitwasyon lang minsan ang nagpapasama sa kanila. That's deep, but I don't get it. People are aware on their action. Sila ang magdedesisyon kung hayaan nilang ang sirkumstansya ang papabago sa kanila. Oo, totoo naman yan. Pero hindi lahat ng tao malakas katulad mo. Minsan kapag sobra na ang bigat na dala nila, hindi na nila makita ang tama sa mali. Kaya mas pinipili kong unawain sila kaysa husgahan. Parang sinasabi mo na dapat palaging may awa para sa kanila. Paano kung paulit-ulit nilang ginagawa ang mali? Hindi ba't dapat matuto rin silang panagutan ng mga ginagawa nila? Oo, kailangan may hustisya. Pero para sa akin, hindi rin masamang magpakita ng awa dahil baka yun ang bagay na kailangan nila para magsimula ulit. Ang maramdaman na may naniniwala pa rin sa kabutihan nila. Hindi ko alam kung sobrang bait mo lang o masyado kang naniniwala sa mga tao. Pero siguro, yun ang bagay na nakapagbibigay sa'yo ng lakas. Minsan, hindi masamang subukan nating makita ang liwanag kahit sa pinakamadilim na tao. Dahil baka doon din natin makita ang liwanag sa ating sarili. Sandaling napaawang ang labi ni Elliot sa narinig sa dalaga. Sa pagiging positibo nito. Pero sa huli, unti-unti itong tumango at isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ang abogado na mismo ang nagtanggal ng seatbelt kay Celeste. Hindi maiwasang maramdaman ng dalaga ang kakaibang kiliti sa kanyang tiyan nang mapagtanto na sobrang lapit na ng mukha nila ni Elliot habang tinatanggal ang kanyang seatbelt. Salamat. Wala ka bang pamilya sa bahay mo? Matagal nang pumanaw ang mga magulang ko. Sa kapatid ko naman,
pareho ng may pamilya dahil nakapagtapos na rin sila ng pag-aaral. Kung asawa o kasintahan naman, wala akong ganyan. Bakit? Alin doon ang bakit? Yung bakit namatay ang mga magulang ko? O bakit wala akong kasintahan o asawa? Pareho. Hinawakan ni Elliot ang kamay ni Celeste upang alalayang pababa ang dalaga sa sasakyan. Halos tumalon ang puso ni Celeste nang maramdaman ang init ng palad ng abogado. Ramdam na ramdam niya ang bilis ng kanyang puso. Halos dumugo ang kanyang labi sa kanyang kakakagat dahil sa kakaibang nararamdaman niya ngayon sa binata. Namatay ang ina ko noong pinanganak pa lamang niya ako. May sakit kasi siya sa puso. Kaya hindi na rin nakayanan. Samantalang ang ama ko naman ay namatay sa aksidente. Kaya napilitan akong tumayong ama't ina ng mga kapatid ko. Gladly, nakapagtapos ko sila ng pag-aaral. Kung sa kasintahan o asawa naman, bagamat nasa tamang edad na ako, wala pa akong nakikitang babae na magpapatibok ng puso ko. Wala kang kasama rito? Nag-iisa ka lang? Sa ngayon, di na. Kasi makakasama na kita sa bahay. Bakit mo ako kinuha sa bahay? Ayaw mo ba? Marami akong gustong itanong sa'yo at sabihin. Pero sa ngayon, hindi ko pa masabi sa'yo ang mga pagdududa ko hanggat wala ba akong sapat na ebidensya. Pagdududa? Saan? God, you're so innocent. Hindi ka pa nagtataka sa mga kinikilos ng madrasta mo? Sa tingin mo, bakit hindi ka niya pinapalabas? Gusto niya lang ang makakabuti sa akin. Masyado ka mabait. Wala akong masabi. Pero dapat, kailangan mo rin imulat ang iyong mga mata sa realidad. Kailangan na nating pumasok sa bahay. Naparami yata ang usapan natin. Alam kong gutom ka na. Hinawakan ni Elliot ang bewang ni Celeste na agad namang nagbigay iyon ng kakaibang kuryente sa katawan ng dalaga. Iginiya siya ng abogado papasok sa bahay. Pagpasok, kaagad na nagtungo ang dalawa sa kusina. Katulad ng sabi ni Elliot, nakahanda na roon ang mga pagkain. Nagulat pa si Celeste dahil masigit na marami itong nasa mesa ng binata kesa sa mga inihanda ng madrasta niya kanina. Kumain na muna tayo bago ko ipakita sa iyo ang magiging kwarto mo. Umupo si Celeste sa upuan. Noong una ay nahihiya pa siyang kumuha ng pagkain, ngunit sa huli ay naging magaan ang kanyang pakiramdam. Hindi ka pa ba nakakatikim ng mga ganyang putahe? Hindi eh. Ngayon lang ako nakakatikim ng ganito. Masarap pala. Pinapakain ka naman ng madrasta mo, di ba? Oo naman. Anong pinapakain sa'yo? Mga tira-tira. Pero okay na rin yon, at least may pagkain, di ba? Kaysa naman sa wala. Nagpapasalamat pa rin ako sa mga blessings kahit kaunti lang. Simula ngayon, hindi na tira-tira ang kakainin mo. Habang kumakain, tahimik lamang na pinapanood ni Elliot si Celeste na maganang kumakain. Pinasadahan niya ng tingin ang dalaga, bakas ang pagkapayat sa katawan nito. Hindi rin nakatakas sa kanyang paningin ang mga pasa sa braso ng dalaga. Napatiimbagang siya, ngunit hindi na lamang siya umimik pa. Naghahanap pa siya ng pagkakataon para mabigyan ng hustisya ang dalaga laban sa kanyang abusadong madrasta. Alis tayo bukas. Alis tayo? Saan? Okay lang bang umalis ako? Hindi ba bawal? Oo naman. Bakit kita babawalan? Kapag ikaw ang umalis, hindi rin ba ako pwedeng umalis din? Ilalak mo rin ba ang buong bahay? Ganyan ba ang ginagawa sa'yo ng madrasta mo? Nagtatakang napatango si Celeste dahil sa pagkulong sa kanya ng kanyang madrasta at paglayo sa tunay na realidad, wala siyang ideya sa kanyang mga karapatan. Oo, kasi sabi sa akin ni tita, kapag lumabas ako nang walang paalam, masama raw yun at pwedeng may mangyaring masama sa akin. Kaya doon lang ako palagi sa bahay. Celeste, mali ang sinasabi niya. May karapatan kang maging malaya. Hindi ka hayop na kailangan ikulong. Pero paano kung tama siya?
Paano kung sa labas mas lalo akong masaktan? Di kita hayaang masaktan. Habang kasama mo ako, walang makakapanakit sa'yo. Gusto ko makita mong hindi lahat ng tao tulad ng madrasta mo. Pero saan nga ba tayo pupunta? Pupuntahan natin ang puntod ng daddy mo. Hindi ka na nakapunta doon, di ba? Kaya kita gustong dalhin doon. Kung gusto mo pagkatapos nun, ipapasyal na rin kita kung saan mo gusto. Talaga? Pupunta tayo kay Daddy? Yes, bukas. Pupunta natin ang daddy mo. Saan mo gustong mamasyal pagkatapos? Ano-anong mga gusto mong pasyalin? Playground? Bagyang natawa si Elliot sa narinig. What? Playground? Bakit playground? Para sa mga bata lang yun. Palagi kasing kinikwento sa akin ni Mikay na palagi siyang pumupunta sa playground. Gusto niya rin akong ipasyal daw doon at saka pangarap kong pumunta doon. Nakalimutan ko na rin kasi kung anong itsura ng playground. Sige. Pupunta tayo roon. Okay lang naman kung ayaw mo. Kasi 'di ba sabi mo sa akin para lang sa mga bata lang 'yon? Malaki na ako kaya bawal siguro tayo doon. No, it's okay. Puntahan natin ang mga gusto mong puntahan. Hindi kaya nakakaabala ako sa'yo? Baka busy ka. Okay lang naman kapag pupunta tayo sa puntod para bisitahin si Daddy. Ay uuwi agad tayo. Wala akong trabaho bukas, kaya available ako. Sasamahan pa rin kita. Salamat. Ako na magliligpit dito sa hapag at maghuhugas ng mga plato. Akmang kukunin na sana ni Celeste ang plato. Ngunit isang maliit na palad ni Elliot ang pumigil sa kanya. Napaangat ang tingin ng dalaga sa abogado na kasalukuyang nakatingin sa kanya ng malalim. Bisita kita, and you're not Miss Laver. Ako nang bahala dito. Umupo ka na lang dyan, ako nang gagawa dito. Simpleng gawain lang naman to. Sigurado ka ba? Hindi ka ba magagalit? Bakit mo palaging iniisip na magagalit ako? Takot ka bang pagalitan kita? Inosenteng napatango si Celeste. Ipinakita niya ang pasa niya sa braso kay Elliot. Masakit kasi itong pasa. Ano naman ang connection dyan? Sinasaktan ako ni tita kapag wala akong gagawin sa bahay. Hindi pwedeng hindi ako magtatrabaho kasi pinapakain niya ako. Tapos noong namatay si Daddy, pinatira niya pa rin ako sa bahay namin. Of course, that's your house. Hindi ka niya pwedeng palayasin doon. Ganoon ba? Pero at least, nagiging mabait naman siya sa akin minsan. Minsan nga hinahayaan niya akong pumunta sa hardin para mag-picnic kasama si Mikay. Basta kapag kalaro ko si Mikay at hindi siya masakdan ay hindi nagagalit si tita sa akin. Pero kapag nasugatan si Mikay sa paglalaro, doon lang siya magagalit. Naiintindihan ko naman. Pero alam mo bang mali ang ginagawa niya sa'yo? Hindi ko alam. May parte sa akin na iniisip na mali iyon pero meron ding part sa akin na iniisip na pagdidisiplina lang ang ginagawa niya. Kaya dapat hindi tayo magkamali kasi lahat ng mga pagkakamali ay may konsekwensya. Don't worry. Hindi kita sasaktan. Simula ngayon, wala na mananakit sa'yo at magagalit. Wala na magtataas ng boses sa'yo at magkakait ng mga karapatan mo. Hayaan mong ipakilala ko sa'yo ang tunay na mundo na dapat. Hindi ka rin katulad ni tita? Malayo sa kanya, Celeste. Ipapangako ko na hindi ko idadapo ang kamay ko sa iyo. You don't deserve cruelty. Gusto ko malaman mo na walang karapatan ang mga taong saktan ka. Kahit ang madrasta mo man o ako, walang tao na may karapatang saktan ang ibang tao. Nagsimula ng ligpitin ni Elliot ang hapag. Katulad ng kanyang sinabi, siya na ang naghugas ng pinggan at naglinis ng hapag. Si Celeste naman ay nahihiyang nanonood sa abogado. Gusto man niyang tumulong, ngunit alam niyang hindi siya hayaan ni Elliot na gawin iyon. Ito ang magiging kwarto mo. Okay lang ba sa'yo ito? Kung gusto mo, lagyan natin to ng disenyo. Okay lang naman ito. Ang lapad nga eh.
Uwi ka ni Celeste nang dalhin siya ni Elliot sa kanyang magiging kwarto. Sa totoo lang ay naninibago siya kasi ang kwarto niya dati ay para sa mga katulong. Hindi katulad ngayon na parang tinatrato siya na espesyal ng abogado. Sigurado ka? Kung hindi ay gagawin natin ang paraan to. Ayos lang talaga. Maganda nga eh. Gusto ko, mukhang komportable. Bago ka matulog, lagyan muna natin ng ointment yung mga pasa mo. Napaigtad bigla si Celeste nang biglang hawakan ni Elliot ang kanyang braso. Hindi na maintindihan ng dalaga kung bakit bigla na lang naging mas malakas ang pagtibok ng kanyang puso. Pakiramdam niya ay para siyang mapapasaw sa simpleng paghahawak lamang sa kanya ng abogado. Inalalayan si Celeste na maupo sa malambot na kama. Pagkatapos, umupo si Elliot sa kanyang tabi. Inilabas nito ang ointment mula sa kanyang bulsa. Halos magsitaasan naman ang balahibo ng dalaga nang maramdaman ang paglandas ng daliri ng binata sa kanyang sugat. Nagkatinginan ang dalawa. Tahimik man ay ramdam na ramdam nila ang tensyon sa kanilang pagitan. Pangako, babawiin ko ang dapat na sa'yo. Biglang sabi ni Elliot habang nilalagyan ng ointment ang pasa ni Celeste. Babawiin? Ano ang babawiin na dapat sa akin? Ikaw ang totoong tagapagmana ng mga ari-arian ng mga magulang mo. Meron kaming trust agreement ng ama mo na nagpapatunay na ako muna ang hahawak. Pero hindi ko maintindihan kung bakit biglang pinirmahan ng iyong ama ang papeles kung saan ang madrasta mo na ang sunod na magiging tagapagmay-ari noon. Hindi ba sinabi mo na meron din akong mamanahin? Yes, pero kaunti lang yun. Ilang taon na ako nag-iimbestiga tungkol sa kaso ng iyong ama. Pero hindi ko matutukan ng maayos dahil na rin sa bilin ng iyong ama noon na dapat kong gawin sa ibang bansa. Malaki ang respeto ko sa iyong ama. Malaki rin ang utang na loob ko sa kanya. Siya nagbigay sa akin ng scholarship para gumaan ang pag-aaral ko. Eh, hindi ko siya matatanggihan. Ano naman ang pinagawa niya sa'yo sa ibang bansa? Sinabi niya sa akin, labantayan ang mga negosyo niya roon. Gusto niyang tiyaking manatili ang mga ari-arian niya sa tamang kamay. Lalo na kung sakaling may mangyari sa kanya. Pero habang naroon ako, maraming nangyari dito sa bansa. Napasa kami ng madrasta mo ang halos lahat ng ari-arian. Bakit hindi ka agad bumalik? Hindi mo ba naisip na baka may masamang nangyayari? Naipit ako, Celeste. Ang madrasta mo na ang may kontrol ng lahat. At sinigurado niya na hindi ako bastang makakabalik. Gusto niya na mawala ako sa kanyang landas para hindi mapigilan ng masamang plano niya. Dahil alam niya na alam ko ang totoong intensyon niya. Kaya mo bang panagutan ng mga sinasabi mo? May pruweba ka ba? May mga naipon akong dokumento. Pero hindi sapat iyon kung wala ka sa likod ko. Ikaw ang tunay na tagapagmana, Celeste. Kailangan mong manindigan para sa iyong karapatan. Ano naman ang magagawa ko? Huwag ka mag-alala. Kinuha lang kita dahil alam kong inaabuso ka ng madrasta mo. Hindi ko siya hayaang saktan ka ulit. Kahit wala kang gawin, basta dito ka lang sa aking tabi. Panatag na ako. Salamat sa pagtulong mo sa akin. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman na Celeste ang tunay na kapayapaan. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay naging magaan ang tulog niya. Kung saan wala siyang inaalala na kailangan niyang gumising ng maaga at magkakandakuba muli sa pagsisilbi sa kanyang madrasta. Kinaumagahan, nagising si Celeste na kung saan nakahanda na ang lahat para sa kanya. Pasensya na, late na ako nagising. That's okay. Kumusta naman ang tulog mo? Nakatulog ka ba ng maayos? Oo, napasarap nga ang tulog ko. Mabuti naman. Siya nga pala, baka aalis ako. Pasensya na, may emergency lang sa trabaho. Babalik din ako kagad. Pupunta pa rin tayo sa puntod at playground. Sisikapin ko makabalik ka agad. Ganun ba? Ayos lang, hihintayin kita dito.
Pasensya ka na talaga. Babalik din ako kagad ah. Hindi ako magtatagal doon. May kikitain lang akong investigador. May impormasyon na daw siya na sasabihin sa akin tungkol sa madrasta mo. Pinaimbestigan ko kasi ang background ng stepmother mo. Hindi rin siya pwede rito dahil baka may espiya pala ang madrasta mo at makita pa siya. Delikado. Mas mabuti lang safe. Para mapanatag naman ako na ayos ka lang dito. Huwag kang maglala. Magpapadala ako rito ng mga tauhan ko para bantayan ka rito. Ayos lang. Mas gusto kong mapag-isa. Masyadong delikado. Hindi natin alam ang magagawa ng stepmother mo. Babalik ka naman kaagad, kaya ayos lang talaga. Hindi ako makakapagtrabaho ng maayos kapag alam kong mag-isa ka lang dito at may iwan kita. Walang nagawa si Celeste, kundi ang pumayag na lang. Bigla kasi siyang nakaramdam ng hiya na iisiping nakakaabala pa siya kay Elliot dahil sa pagpapaalala nito sa kanyang kaligayan. Para sa'yo. Iniabot ng abogado ang isang makapal na libro sa dalaga nang paalis na siya. Ano to? Basahin mo yan. Mga batas yan lahat. Para gusto kong maging aware ka sa mga karapatan mo. Kung ano ang tama at hindi tama. Gusto kong maging malinaw sa isipan mo ang mga karapatan mo. Teka, hindi na natapos ni Celeste ang kanyang susunod na sasabihin nang biglang tumunog ang cellphone ni Elliot. I'm sorry, I have to go. Magpapadala ako ng tauhan ko rito para bantayan ka. Huwag kang mag-alala. Hindi ka nila sasaktan. Basahin mo muna ang libro para may libangan ka. At saka, pwede mong i-share sa akin ang mga natutunan mo pagkatapos mong magbasa. Nagulat bigla si Celeste nang bigla siyang halikan ni Elliot sa noo bago tuluyang umalis. Nang makaalis ang abogado, hindi niya alam kung bakit biglang nangilid ang kanyang luha. Hindi niya maintindihan kung saan nanggaling iyon dahil ba sa halik ni Elliot na nagparamdam sa kanya ng kakaibang kapayapaan o dahil sa katotohanang hindi siya marunong magbasa at natakot siyang baka ma-disappoint sa kanya ang binata. Hanggang makauwi si Elliot, tulala pa rin si Celeste habang nakatingin sa makapal na libro sa kanyang harapan. Oh, kumusta? Anong masasabi mo sa libro? Marami ka bang natutunan? Imbes na sagutin ng dalaga ang binata, unti-unting nagbadya ang mga luha ni Celeste. Nagulat si Elliot sa kanya, kaya mabilis siyang lumapit sa dalaga at inalo ito. Are you okay? May nangyari ba rito habang wala ako? Sinaktan ka ba ng mga tauhan ko? Sabihin mo sa akin. Nag-aalalang tanong ni Elliot. Mas lalong naiyak si Celeste. Buong buhay na tinatago niya ang lungkot at pag-iyak niya sa harap ng kanyang madrasta at ng kanyang stepsister. Ngayon ay hindi na talaga niya mapigilan na huwag maiyak sa harapan ni Elliot. Pasensya na talaga. Hindi ko nabasa ang libro. Ganun ba? Okay lang naman sa akin yun. Kung gusto mo, sa susunod na lang. Hindi talaga. Hindi ko mababasa yan. Hindi mo ba gusto? Bumili na lang tayo ng mga gusto mong libro. Okay lang naman. Hindi ako marunong magbasa. Hindi rin ako marunong sumulat. Sigaw ni Celeste. Dahilan para hindi na natapos ang sasabihin ni Elliot. Alam ng abogado na hindi siya pinaaral ng kanyang madrasta. Ngunit inakala niya na kahit pagbabasa lang at pagsusulat ay kaya nito. It's okay. Tutulungan kitang makapagbasa at makapagsulat. Mahina akong turuan. Hindi ko nga mabigkas ng maayos ang mga salita. Kahit si Mikay, nahihirapan din siyang turuan ako. Huwag ka nang umiyak. Matututo ka rin. Tutulungan kita, okay? Mahina nga ako matuto. Hindi ko kaya. Hinawakan bigla ni Elliot ang pisngi ni Celeste. Pinunasan niya ang luha ng dalaga at ngumiti ng magaan dito. Alam kong kaya mo. Ako magtuturo sa'yo, okay? Huwag ka nang umiyak. Akala ko kung ano nang iniiyak mo riyan.
Pasensya na. Ang liit na bagay iniiyakan ko. Hindi maliit na bagay yon. Your emotions are valid. Pero tahan ang pag-iyak ka. Hindi magugustuhan ng daddy mo kapag nakikita kanyang galing sa iyak. Di ba pupunta pa tayo doon sa sementeryo? Tuloy ang alis natin? Oo naman. Sinabi ko na sa'yo, hindi ba? Bumili na rin ako ng masusuot mo. Pagkatapos pala nating mamasyal sa playground, pupunta rin tayo ng mall. Bibili tayo ng mga damit. Bagong damit? Oo, alam namang luma ang bibili natin. Papalitan na natin yung damit mo. Napatingin si Elliot sa gusot-gusot na damit ni Celeste. Pasensya na. Hindi ko napansin kagabi yung suot mo. Hayaan mo. Simula ngayon, maayos ang mga damit na susuotin mo. Hindi na ba gusot-gusot? Katulad nitong suot ko ngayon? Hindi na. Kaya suotin mo tong dala ko. At aalis na tayo. Tinanggap ni Celeste ang paper bag at umakyat na sa itaas para magbihis. Nakangiti namang pinapanood ni Elliot ang dalaga paakyat sa hagdan. You look perfect. Anas ng abogado nang makita ang dalaga na suot na ang dress na binigay niya. Natawa si Celeste at umikot pa para lalong makita iyon ni Elliot. Ang ganda nito! Salamat! Siyempre, maganda ang suot eh. Alis na tayo. Masayang tumango naman si Celeste. Makalipas ang ilang minuto, nakarating na sila sa puntod ng ama ng dalaga. Ngunit, nadatnan nila ang madrasta ni Celeste roon. Nang makita silang paparating, nagkunwari ang ginang na umiiyak. Nandito pala kayo. Nagpunta ako rito dahil namiss ko ang asawa ko. Namiss mo rin ba ang ama mo, Celeste? Opo. Kaya nga po kami pumunta dito. Ganun ba? O siya, hindi na ako magtatagal dito. Baka maistorbo ko pa kayo. Maiwan ko na kayo rito. Mag-ingat kayo. Wika ng madrasta ni Celeste. Ngunit may diin ang huling sinabi nito na para bang nagbabanta sa kanila. Hindi iyon napansin ng dalaga. Ngunit si Elliot ay kaagad na napansin at naunawaan ang ibig ipahiwatig ng ginang. Ayos ka lang ba? Nababagot ka na ba? Gusto mo na bang umalis na tayo rito? I'm okay. Ayos lang ako rito. Kausapin mo lang ang daddy mo. Maghihintay ako rito. Alam kong na-miss mo siya. Ikaw, hindi mo ba na-miss ang mga magulang mo? Gusto mo rin ba silang puntahan? Puntahan natin sila. Ayos na ako rito kay daddy. Sigurado ka ba? Malapit lang din dito yung puntod nila. Talaga? Puntahan na lang natin. Kaagad namang nagtungo ang dalawa sa puntod ng mga magulang ni Elliot. Sandaling nanatili sila roon bago nagpaalam at umalis na. Sunod na pinuntahan nila ay ang playground. Halika! Ikaw sa kabila para mabalance! Parang batang wika na Celeste habang nakaupo sa siso. Kaagad namang sumunod ang binata. Halos lahat ng mga magulang ng mga bata ay nanonood sa kanilang dalawa. Ngunit parang walang pakialam ang dalawa. Lalo na si Celeste na ngayon lamang ito naranasan buong buhay niya. Nag-enjoy ka ba? Oo naman. Thank you ha. Ang saya. Pero nakakapagod ng kaunti. Natawa si Elliot. Kasalukuyan silang bumabiyahe pauwi na ng bahay. Habang puno ng mga paper bag ang nasa backseat ng sasakyan ng abogado. I'm glad that you are happy. Salamat. Ngayon ko lang naranasan ang bagay na to. At marami ka pang magandang bagay na matatama sa Celeste. Kinaumagahan, si Elliot na naman ang naunang nagising para paglutuan ang dalaga. Nang makarating si Celeste sa kusina, nadatnan niya roon ng abogado na kasalukuyan nang naglalapag ng mga plato sa mesa. Ngunit nahagip din ng kanyang paningin ang mga maraming libro na nakalapag doon, pati na rin ang lapis at mga papel. Mag-almusal ka na.
Ano yung mga papel at libro? Tuturuan kitang magbasa at magsulat. Mas masaya na habang kumakain. Ay gagawin natin to para pampagana. Hindi ko yata kaya. Mahina akong matuto talaga. Sabi ni tita ay may learning disabilities ako. Walang taong hindi kaya matuto, Celeste. Hindi dahil sinabi ng tita mo na mahina ka, ay totoo na yun. Maniwala ka sa sarili mo. Pero paano kung tama siya? Paano kung hindi talaga ako magaling? Ang pagiging magaling ay hindi nasusukat sa bilis ng pagkatuto. Ang mahalaga ay hindi ka sumusuko. Isa pa, nandito ako. Hindi kita iiwan hanggang matutunan mo ang lahat. Talaga? Kahit mabagal ako? Kahit pa tumagal tayo ng buong araw, okay lang. Ang mahalaga, ikaw ang magbukas ng bagong pintuan para sa iyong sarili. Sige, pero paano natin sisimulan? Simple lang. Pumili ka ng paborito mong pagkain dito sa mesa. Gagamitin natin iyon bilang unang salitang isusulat mo. Tinapay? Tinapay. Isusulat natin yan at babasahin mo ng paulit-ulit hanggang sa makabisado mo. Okay, pero tutulungan mo ko ha? Siyempre, huwag kang mag-alala, Celeste. Magiging magaling ka. Kailangan mo lang maniwala sa sarili mo. Nagsimula silang mag-aral habang kumakain. Kahit na nahihirapan si Celeste sa simula, ang pasensya at suporta ni Elliot ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Unti-unti, nakita ni Celeste na kaya niya palang matutunan ang mga bagay na dati ay akala niyang imposible. Lumipas pa ang ilang buwan na pumamalagi na Celeste sa bahay ni Elliot ay naging magaan na ang loob nila sa bawat isa. Noong una ay nahihiya pa ang dalaga sa abogado. Ngunit habang tumatagal ay unti-unti ring nagiging malapit ang dalawa sa isa't isa. May sorpresa ako sa'yo. Bungad ni Elliot nang makarating siya galing sa trabaho. Napatakbo naman bigla si Celeste nang makita siya. Hindi inaasahan ng binata ang biglang pagyakap sa kanya ng dalaga. Maging si Celeste ay hindi rin inasahan ang kanyang ginawa. Inamin nilang pareho sa isa't isa. Sa tagal ng pagsasama nila sa iisang bahay, hindi nila maiwasang mahulog sa isa't isa. Hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil sa bugso ng kanilang damdamin. Kumusta ang trabaho mo? Nagluto ako para sa atin. Ano nga pala sorpresa mo? Nilutuan mo ako. Hindi ka ba pagod? Ano ka ba? Paano ako mapapagod? Wala naman akong ginagawa rito. At saka, nakakahiya. Alam kong pagod ka rin galing sa trabaho. Tapos naisip ko na tuwing uuwi ka, ikaw pa magluluto. Kaya gusto kong ako naman ang magluluto ng pagkain para sa'yo. Sobra-sobra na ang naitulong mo sa akin. Hindi ako magsasawang tulungan ka, Celeste. Oo nga pala. Ano palang sorpresa mo sa akin? Matagal ko ng plano ito para sa'yo, Celeste. Iniabot ni Elliot ang papeles at dokumento kay Celeste. Kaagad naman iyong binasa ng dalaga. Dahil magaling magturo at mapasensya ang abogado, ay natuto lang magbasa at magsulat ni Celeste. Mag-aaral ako? Yes. Ayaw mo ba? Gusto ko maranasan mong mag-aaral. Katulad ng sabi ko sa'yo, gusto kong ibigay sa'yo ang karapatan mo. Isa sa mga karapatan iyon ay ang karapatan mong makapag-aral. Naglalandasan ang mga luha ni Celeste. Matagal niya na itong pinapangarap, ngunit nawala sa isip niya ang edukasyon. Pero dahil kay Elliot ay muli niyang naalala ang halaga ng edukasyon. Lumapit sa kanya ang binata at pinunasan ang luha niya gamit ang hintuturo nito. I'll do everything for you, Celeste. Ang dami mo nang naitulong sa akin, Elliot. Hindi ko alam kung paano ko susuklian ang kabutihang binibigay mo sa akin. I don't expect in return, Celeste. Ang malaga sa akin ay masaya ka. Wala akong hangad kung hindi ang mabuting kalagayan at kasiyahan mo. Ganito ka rin ba sa ibang babae? Sa mga kliyente mo?
Hindi maiwasang makaramdam ng kirot sa puso si Celeste sa kanyang sariling tanong. Halos matawa siya sa kanyang sarili dahil nasaktan pa siya sa sarili niyang tanong. Sa'yo pa lang, Celeste. Ikaw pa lang ang babae. Nakapagpagawa sa akin ng ganito. I feel like I become unprofessional when I'm with you. Nagagawa ko mga bagay na hindi ko akalaing magagawa ko. Biglang naalala ni Elliot ang pagpayag na maglaro ang dalawa sa playground dahilan para mapangiti siya. Anong ibig mong sabihin? Gusto kita, Celeste. Hindi dahil lang sa nagsasama tayo sa iisang bahay. Hindi lang dahil sa pisikal na kaanyuan mo. Kung hindi dahil sa kabutihan mo. Inaaral ko noong una na inakala ko ay atraksyon ko lamang ito. Itong nararamdaman ko sa'yo. Pero iba. Hindi ko alam ang sasabihin. Hindi ko naman sinasabing sagutin mo ako o pilitin kang makaramdam ng nararamdaman ko. Gusto ko lang maging totoo sa'yo. Gusto ko lang malaman mo. Hindi ako sanay na may nagsasabi ng ganito sa akin, lalo na sa tulad ko. Celeste, wala akong pakialam sa nakaraan mo o kung ano bang iniisip mong kulang sa'yo. Ang mahalaga sa akin ay ikaw, kung sino ka ngayon. Pero, paano kung hindi ako sapat? Paano kung hindi ko kayang tumbasan ng nararamdaman mo? Hindi ko hinihiling na tumbasan mo. Ang gusto ko lang ay pakita sa yung karapat-dapat kang mahalin. At kung handa ka na, nandito lang ako. Palagi ka namang nandito sa akin. Nakangiting wika ni Celeste. Maging si Elliot ay napangiti rin. Lumapit siya sa dalaga. Hinawakan nito ang kamay ni Celeste. Nagulat ang dalaga nang ilabas ng abogado ang kanyang singsing mula sa kanyang bulsa. Bagay. Binili ko yan sa mall. Naalala kita. Para saan to? It's a reminder. Reminder? Saan? Isang paalala na mahal kita. Celeste, handa kitang pakasalan. Anumang oras kung kailan ka handa. But don't pressure yourself, okay? Handa akong makapaghintay. Hindi ako nagmamadali. At isa pa, gusto ko munang mag-aral ka. Huwag kang mag-alala. Mag-aaral akong mabuti. Kapag nakagraduate na ako at makapaghanap ng trabaho, maghihintay ka ng maraming taon para pakasalan mo ko. Okay lang ba yun sa'yo? Bahagyang natawa si Celeste sa sarili niyang tanong. Gusto lang sana niyang asarin si Elliot, ngunit hindi nito inaasahan ang magiging sagot sa kanya. Kahit kailan pa yan, maghihintay ako kung kailan ka handa. Ayokong isipin mo na minamadali kita. At isa pa, gusto ko pang maranasan mo ang mga bagay na gusto mo pang maranasan. Nandito lang ako para sa'yo. Handa kang suportahan. Ang swerte ko talaga. Nakangiting wika ng dalaga at bahagyang pinisil ang ilong ni Elliot. Napatili bigla si Celeste nang bigla siyang buhatin ng binata na parang sako at dinala sa kusina para kumain na. Umabot pa ng ilang buwan, mas naging malalim pa ang pagtingin nila sa bawat isa. Ngunit kahit na ganoon, nilarespeto pa rin ni Elliot si Celeste. Tuloy-tuloy pa rin ang abogado sa pag-iimbestiga sa dapat na pag-aari ng dalaga. Mag-iingat ka. Wika ni Elliot nang itigil niya ang sasakyan sa harap ng universidad ni Celeste. Mag-iingat ako para sa'yo. Dalhin mo to. Iniabot ni Elliot ang isang keychain kay Celeste. Nagtataka man ay tinanggap iyon ng dalaga. Anong gagawin ko rito? Dalhin mo lang yan. Huwag mong iwawala kahit anong mangyari. Hintayin mo ako rito Dito kita susunduin kapag uwian nyo na. Nagtataka man ay napatango na lamang ang dalaga at nagpaalam na. Ipinasok niya ang keychain sa kanyang bulsa. Matapos ang klase ng dalaga, katulad ng utos ng abogado, hinintay niya si Elliot. Habang naghihintay, hindi niya inaasahan ang sasakyan na biglang tumigil sa kanyang harapan. Nang makita ang mga lalaking nakatakip ang muka,
Handa na sana siyang tumakbo dahil sa kakaibang kutob niya, ngunit inunahan na siya nito. Mabilis siyang ginapos ng mga lalaki at tinakpan ang kanyang ilong ng panyo. Nang maamoy ng dalaga ang kakaibang kemikal mula dito, unti-unting nandilim ang kanyang paningin. Nagising si Celeste sa buhos ng tubig mula sa kanyang muka. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, mukha ng madrasta niya ang bumungad sa kanyang harapan. Lintik talaga yung abogado mo. Nananahimik na nga ako at hinayaan na kita sa kanya. Ayaw pa rin tumigil kakaimbestiga. Ano po ibig sabihin nito, tita? Pakawalan niyo po ako. Pagmamakaawa ni Celeste habang sinusubukang kalasin ang lubid na nakatali sa kanyang kamay. Natawa bigla ang kanyang madrasta sa kanyang sinabi. Kinidnap na kita? Tapos pakakawalan pa kita? Ha? Anong akala mo sa akin? Tanga? Hindi ako katulad mo. Tunta. Bakit niyo pa ginagawa to? Ano pa bang nagawa ko sa'yong mali? Alam mo, katulad ka rin ng ama mo. Ganyan na ganyan din ang sinabi niya sa akin noong nalaman niya na nilalason ko siya. Walang duda na talagang mag-ama kayo. Ha? Ano bang sabi niyo? Namatay si Daddy sa stroke. Yun ang sabi mo sa akin. At naniwala ka naman. Paano yun mamamatay sa stroke? Eh wala namang sakit yon. Alam mo ba kung bakit ko nagawa yon? Siyempre, magaling akong magmanipula. Magaling akong maglaro at umacting sa maraming tao. Napakasama mo! Masigit pa na masasama pa ako ngayon kapag papatayin kita. Pero bago ko gawin iyon, kailangan ko ang fingerprint mo para sa papeles na ito. Inilabas ng kanyang madrasta ang envelope at kinuha ang dokumento sa loob. Alam mo ba kung ano ito? Isa itong dokumento kung saan nagpapatunay na magiging akin na rin ang natitira kong kayamanan. Alam mo rin ba kung anong gagawin ko sa'yo? Ipagkakalat ko na kinidnap ka sa harapan ng universidad nyo at nagawa sa'yo ang bagay na iyon. Ipinagkaiba lang yun ng daddy mo. Nilason ko siya. Tapos pinilit kong pirmahan niya ang papeles. Mas gusto mo rin bang malason? Paano mo nagawa to? Mahal na mahal ka ni Daddy! Oh dear! Sa panahon ngayon, higit na mas mahalaga ang pera kaysa sa pag-ibig. Mapapakain ba ako ng pagmamahal na yan? Bakit? Ibinigay naman ni Daddy ang lahat ng mga gusto mo ah. Pera at pagmamahal, nandiyan na sa'yo. Bakit mas gusto mo pa ng higit pa? Hindi ko mahal ang daddy mo. Bago pa kami magkitang dalawa, nasa plano ko nang gawin ang bagay na yon. Matagal ko ng plano na mapas sa akin ang kayamanan ng ama mo. Kahit kailan, hindi ko siya minahal. Pero lang ang habol ko sa kanya. Ipinapangako ko, mananagot ka sa batas. Paano magagawa yon kung ganito nga ang sitwasyon mo ngayon? Sino ang inaasahan mong tutulong sa'yo ngayon, ha? Ang abogado na pinagmamalaki mo? Sa tingin mo ba, mahanap ka niya ngayon? Siguro, mahanap ka nga niya kapag bangkay ka na. Alam mo, kung hindi lang sana siya nakikialam, hindi na sana tayo aabot sa ganito. Sinasagad niya talaga ang pasensya ko. Darating din ang panahon na mananagot ka sa batas. Mapatay mo man ako, wala pa ring sikreto na hindi mabubunyag. Walang sikreto mabubunyag kapag walang makakaalam sa sikreto. Celeste, nagtataka ako kung bakit masyadong maalaga sa iyong abogado na yon. Pero hindi na ako magtataka kung magkakagusto kayo sa isa't isa. Sa tinginan niyo pa lang noong nakita ko kayo, alam ko na. Pero Celeste, sinasabi ko na sa iyo na hindi na mahalaga ang pag-ibig ngayon. Pera, kwarta, yan ang mahalaga. Kaya pirmahan mo na itong papeles. Hindi ko pipirmahan yan. Kahit mamatay man ako, hindi ko gagawin yan. Isang malakas na sampal ang iginawad ng ginang kay Celeste.
Nanlilisik ang mga mata nito sa dalaga. Hinila niya ang buhok ni Celeste, dahilan para mapatingala ito sa kanya. Mas lalong nagalit ang kanyang madrasta nang bigla niya itong dinuraan. Isang mas malakas muling sampal ang kanyang natamo. Sa lakas ng sampal, halos mabingi si Celeste. Ramdam niya ang pagtulo ng dugo sa kanyang ilong. Matigas na ang ulo mo ngayon! Hindi na ako katulad ng Celeste na inaakala mo. Hindi na ako mahina ngayon. Sana pala, hindi kita hinayaang sumama sa buwisit na abogadong yon. Marami yata siyang naituro sa'yo ah. Nasaan na ang mangmang at inosenteng Celesteng nakilala ko? Patuloy ko nang ibinaon sa lupa ang dating Celesteng inaabuso mo noon. Kaya kahit na anong mangyari, hindi ko gagawin ang pinapagawa mo sa akin. Akmang muli siyang sasampalin ng kanyang madrasta nang biglang kumalabog ang pinto. Sabay silang napatingin doon kasabay ng pagkawasak ng pinto. Bumungad si Elliot na humahangos at nanlilisik ang mga mata. Napaatras ang stepmother na Celeste nang pumasok ang mga pulisya. Akmang tatakbo na sana siya ngunit wala rin siyang nalusutan at mabilis din siyang nahuli ng mga otoridad. Ha! Teka! Wala akong kasalanan! Nagkakamali kayo! Sigaw pa ng ginang habang kinakaladkad siya palabas. Nang sila na lang ang natira sa loob, mabilis na tumakbo si Elliot sa dalaga. Kinalas niya ang mga nakatali na lubid sa kamay ni Celeste. Nang matapos, kaagad niyang niyakap ang dalaga. Gumanti naman si Celeste ng yakap sa kanya. Are you okay? I'm sorry. Nahuli ako ng dating. Hindi ko inaasahan na magagawa ito ng madrasta mo. Alam ko na ang lahat. Natuklasan ko na. Paano mo nalamang nandito ako? Sa keychain mo. May tracker at recorder sa keychain na binigay ko sa'yo. Kaya kahit saan ka magpunta, ay nakatrack ang location mo. Nasave na rin ang record sa lahat ng sinabi ng madrasta mo. Kaya pwede natin gawin na yung ebidensya laban sa kanya. Sa wakas, nabigyan na rin natin ng hustisya ang iyong ama. Mababawi mo na rin ang dapat na sa'yo, Celeste. Si Mikay. Paano si Mikay? Elliot, yung kapatid ko. Huwag kang maglala. Pinapapantay ko siya sa tauhan ko. Nag-aalala na rin sa'yo si Mikay. Pupuntahan ba natin siya ngayon? Sige, puntahan natin siya. Kinuha ni Elliot ang panyo mula sa kanyang bulsa. Pinunasan ang dugo sa ilong ni Celeste. Pagkatapos ay binuhat niya ito ng naka-bridal style. Hindi na lamang nagprotesta pa ang dalaga at hinayaan ng abogado na buhatin siya papasok ng kotse. Nang makarating sa bahay, bumungad si Mikay na umiiyak at tumatakbo papunta sa kanya. Ate, namiss po kita. Nabalitaan ko po ang ginawa ni Mami sa'yo. Hindi ko po siya mapapatawad. Ang sama-sama niya po. Hinawakan ni Celeste ang pisngi ng kanyang stepsister. Mikay, alam kong masama ang ginawa ng ina mo sa akin. Pero hindi tamang magtanim ka ng galit sa kanya. Siya pa rin ang mami mo. At kahit paano, minahal ka niya sa paraang alam niya. Pero ate, hindi ko matanggap. Wala naman po kanyang ginagawang masama. Bakit kailangan niya kayong saktan? Minsan, Mikay, may mga taong gumagawa ng mali dahil sa takot o inggit. Hindi ko sinasabing tama ang ginawa niya, pero mas mabuti kung ipagdasal na lang natin siya. Ate, hindi ko alam kung kaya ko siyang patawarin. Hindi mo kailangan magmadali. Ang pagpapatawad ay isang proseso. Pero tandaan mo, Mikay, ang galit ay hindi makakatulong sa'yo. Mas magiging masaya ka kung matututo kang palayain ang puso mo mula sa bigat na yan. Pero ate, natatakot po ako. Nasaktan ka niya ulit. Ayokong may mangyaring masama sa inyo. Huwag kang mag-alala, Mikay. Hindi niya na ako kayang saktan tulad ng dati. May mga tao na nagmamalasakit na sa akin ngayon. At isa ka na roon.
Napalingon si Celeste kay Elliot na nanonood sa kanilang dalawa. Gamutin na muna natin yung pasamo sa pisngi. Sige. Ginamot ni Elliot ang sugat ng dalaga habang si Mikay naman ay nanonood sa kanilang dalawa. Saan na po ako titira? Ipapakulong niyo po ba si Mami, ate? Pasensya na, Mikay. Kailangang managot ni tita sa mga kasalanan niya. Pero hindi kita iiwan, okay? Kukunin kita. Saan ka titira ngayon? Dito sa bahay. Dito ang bahay ko, Elliot. Mga alaala namin ni Daddy ang nandito. Kung gusto mo, dito ka na rin manirahan. Gusto mo ba? Ano ka ba? Kailan ko pa ginustong hindi ka makasama? Katulad ng usapan ay tumira si Elliot sa bahay ng dalaga. Hindi rin niya kasi kayang iwan si Celeste. Kinasuhan na rin nila ang madrasta ng dalaga at nakulong na nga ito. Nakamit ni Celeste ang hustisya niya at hustisya para sa kanyang ama. Ate, hindi ka po ba galit sa akin? Tanong bigla ni Mikay habang nagluluto si Celeste ng makakain nila. Bakit naman ako magagalit? Kasi po, anak ako ng kriminal. Pinatay po ni Mommy ang daddy mo. Tapos gusto niya pang nakawin ang mga bagay na dapat sa'yo. Mikay, hindi mo kasalanan ang mga ginawa ng mami mo. Wala kang kinalaman sa mga desisyon niya. At hindi kita kailanman masisisi dahil sa mga iyon. Pero ate, parang kasalanan ko pa rin kasi anak niya ako. Paano kung maging katulad ko rin siya balang araw? Mikay, hindi ka magiging katulad ng mami mo. Ikaw ay ikaw. May sariling puso, sariling isip. At nakikita ko kung gaano kabuti ang puso mo. Pero ate, ang dami niyang ginawang masama sa iyo. Hindi ko alam kung paano ko mababayaran ang lahat ng iyon. Hindi mo kailangan magbayad, Mikay. Ang pagmamahal mo at ang pagiging mabuting kapatid sa akin ay sapat na. At tandaan mo, ano man ang mangyari, lagi akong nandito para sa'yo. Salamat ate. Pangako, hindi ko hahayaan saktan ka pa ng kahit na sino. At pangako rin, Mikay, aalagaan kita. Magkasama nating haharapin ang lahat, kahit na ano pa ang mangyari. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang pumasok si Elliot na galing sa trabaho. Mukhang masarap ang usapan niyo ah. Natatawang singit niya sa dalawa. Napairap naman ang dalaga sa kanyang kasintahang abogado. Natapos na sa pag-aaral ang dalaga, hinayaan na rin niyang manligaw sa kanya si Elliot hanggang sa sinagot niya na ito. Hinalikan ng binata ang pisngi ni Mikay. Napahagik-gik naman ang bata. Biglang lumapit sa kanya ang abogado at niyakap siya nito. Ang sarap mo talagang uwian. Bulong ni Elliot sa mismong tenga ni Celeste, dahilan para magsitaasan ang balahibo ng dalaga. Ano ba yan kuya? Ilang years ka nang naghihintay, hindi pa rin kayo kasal ni ate? Ewan ko ba yan sa kuya mo, Mikay? Hinihintay ko mag-propose pero ang tagal. Hihiwalayan ko na ba? Sinong nagsabi niyan sa'yo? Napatili si Mikay nang makita ang singsing na kinuha ni Elliot mula sa bulsa niya at isinuot iyon sa kanyang ate Celeste. Marry me, Celeste. Sunod-sunod na napatango ang dalaga. Nagyakapan ang dalawa hanggang sa isinama na nila si Mikay na tuwang-tuwa sa kanila. Hindi nakalimutan ni Celeste na umusal ng pasasalamat sa Diyos sa mga bagay na kanyang natutunan dahil sa pangyayari sa kanyang buhay. Iyon ay ang tunay na kalayaan, pagmamahal at pagpapatawad. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan mo ang kwento, please leave a like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. Maraming salamat po!